Sa isang liblib na baryo na tinatawag na Sitio Mirasol, mayroong isang lumang bahay na nakatayo sa dulo ng kalsadang bihirang daanan ng tao. Ang bahay na ito ay nakapalibot sa mga kwento ng takot at kababalaghan. Ang mga matatanda sa baryo ay nagsasabing sino mang pumasok dito ay hindi na kailanman nakalalabas ng buo kung nakalabas man. Ang dahilan? Ang bahay daw ay inuugoy ng mga alingawngaw ng nakaraan, mga boses ng mga kaluluwang hindi matahimik. Walang naniniwala diyan. Takot lang nila, sabi ni Helo, ang leader ng kanilang barkada. Kasama niya sina Mia ang mahilig sa paranormal na kwento, Rafi na laging kumukontra sa takot, at si Dina ang tahimik ngunit mapangahas. Sabado ng gabi, noong naisipan nilang puntahan ang bahay, sa kanilang murang isipan, isa itong hamon na magpapatunay kung sino ang pinakamapangahas. Tara na, ano pa bang hinihintay natin? Sabi ni Rafi habang hawak-hawak ang flashlight. Kahit na nagpapakita siya ng tapang, ramdam ni Mia ang kaba sa kaniyang boses. Sa bawat hakbang papalapit sa bahay, tila lumalayo ang liwanag ng buwan. Ang paligid ay parang nababalot ng manipis na hamog at ang simoy ng hangin ay nagdala ng malamig na kilabot. Tumigil sila sa harapan ng bakod na gawa sa kalawangin na bakal. Sa likod nito, ang bahay ay tila isang itim na silweta laban sa madilim na kalangitan. Ang mga bintana nito ay parang mga matang nakatingin sa kanila. Parang ayaw ko na, bulong ni Dina. Ngunit binaliwala siya ni Jello. Ano? Takot ka? E di dun ka na lang sa bahay nyo. Sagot ni Gelo, sabay turo sa madilim. Nadaan pa uwi, nagpigil ng buntong hininga si Dina at sumunod na lamang sa grupo. Pinasok nila ang lumang gate. Paglapit nila sa pintuan ng bahay, narinig nila ang unang alingawngaw, isang mahina at tila nawawalang boses na humihingi ng tulong. Narinig niyo yon? Tanong ni Mia, nanginginig ang boses. Huwag kang paranoid. Hangin lang yon, sagot ni Rafi, ngunit nagmamadali siyang lumapit sa pinto. Nang abutin niya ang seradura, bigla itong bumukas ng mag-isa. Tumambad sa kanila ang loob ng bahay, madilim, alikabok at amoy ng pagkabulok. Game. Tapos na ang kaba. Tara na, sabi ni Jello na tila gusto ng unahan ang takot, ngunit nang maipasok nila ang unang paa sa loob, isang malakas na hampas ng hangin ang nagsara sa pinto sa likuran nila. Wala nang liwanag mula sa labas. Sa mga oras na iyon, naramdaman nilang wala nang atrasan. Ang kanilang adventure ay nagiging isang bagay na hindi na nila maaaring kontrolin. Ang kanilang unang gabi sa bahay ng alingawngaw ay nagsimula na. Habang iniikot ng barkada ang kanilang mga mata sa paligid, napansin nila ang kakaibang katahimikan ng bahay. Walang tunog ng kuliglig o ingay ng hangin sa labas. Parang ang buong mundo ay naputol mula sa bahay na ito. Ano bang amoy ito? Parang nabubulok na hayop. Bulong ni Dina habang tinatakpan ng ilong. Ewan. Baka naman matagal nang walang nakatira dito kaya ganiyan, o mafmi sagot ni Rafi. Ngunit kahit siya ay halatang naiinis sa amoy sa gitna ng sala, mayroong lumang chandelier na halos nakalawit sa sahig. Ang mga bumbilya nito ay basag, ngunit may kakaibang liwanag na tila nanggagaling sa mga basag na salamin. Sa bawat paglingon nila, parang gumagalaw ang anino ng chandelier, sumasabay sa bawat kilos nila. Sa dulo ng pasilyo, napansin ni Mia ang isang malaking pintuang kahoy. Ito ay tila gawa sa makapal na materyales at puno ng mga ukit ng mukha na parang sumisigaw. Teka, tingnan natin yan, sabi ni Mia habang lumalapit sa pintuan. Ang iba ay sumunod, ngunit halata ang kaba sa bawat hakbang nila. Bakit parang ang creepy naman nito? Tanong ni Dina. Nilapat niya ang kamay sa kahoy at naramdaman ang malamig na temperatura nito, tila yelo kahit na mainit ang gabi. Biglang tumunog ang sahig sa ilalim ng mga paa nila, parang may gumagalaw sa ibaba. Nagkatinginan ng lahat, ngunit wala ni isa ang nagsalita. Nang subukan ni Gelo na itulak ang pinto, tila hindi ito gagalaw kahit na anong puwersa ang gamitin niya. Walang silbi. Tara, hanap na lang tayo ng ibang lugar, sabi ni Rafi. Ngunit bago pa sila makatalikod, ang pinto ay biglang bumukas ng mag-isa. Ang loob nito ay hindi nila inaasahan, hindi ito isang karaniwang kwarto. Sa halip, isang mahabang hagdan ang bumungad pababa sa kadiliman. Tara, tanong ni Gelo na may halong kaba at pananabik. Teka lang, sigurado ba tayo dyan?
Tanong ni Dina, ngunit nagpatuloy na ang iba pababa sa hagdan, iniwan siyang walang magawa kundi sumunod. Habang bumaba sila, nagsimulang marinig ang isang mabagal na tunog ng pagkatok. Unti-unti itong lumalakas, kasabay ng mas matinding paglamig ng hangin. Sa dulo ng hagdan, tumambad ang isang mas malaking pintuan, na mas detalyado ang mga ukit kumpara sa naunang pinto. Ngunit ang mas nakapangingilabot ay ang pakiramdam na may nakatingin sa kanila mula sa likod ng pintuan. Ano kaya ang nasa loob nito? Bulong ni Mia habang nanginginig ang kamay sa hawakan ng pinto. Dahan-dahang pinihit ni Mia ang hawakan ng pinto. Habang bumubukas ito, naramdaman nila ang malamig na simoy ng hangin na tila sumasama sa bawat paggalaw ng pintuan. Sa likod nito, isang napakalaking silid ang tumambad sa kanila. Ang dingding ay puno ng mga lumang salamin na may iba't ibang hugis at laki. Sa gitna ng silid, may isang bilog na mesa na yari sa makinis na itim na bato. Sa ibabaw nito, may isang lumang lampara na umiilaw ng kusa, bagamat walang nakakabit na kuryente. Parang ibang mundo na ito, sabi ni Helo habang lumalapit sa mesa. Nang akmang hahawakan niya ang lampara, bigla itong namatay, at ang liwanag ng silid ay tuluyang nawala. Isang malalim na tunog ng mga yabag ang narinig nila mula sa kung saan. Napatingin silang lahat sa mga salamin. Sa bawat isa, hindi nila nakikita ang kanilang sariling refleksyon. Bagkus, anino ng iba't ibang tao ang sumasalamin. Ang mga anino ay tila gumagalaw at sumisigaw, ngunit walang tunog na lumalabas. Labas! Na tayo dito, sigaw ni Dina, ngunit nang balikan nila ang hagdan, wala na ito. Ang pinto kung saan sila dumaan ay napalitan ng isa pang salamin na nagpapakita ng eksena kung saan nakatayo sila. Nakulong tayo, sabi ni Rafi, na ngayon ay halatang nanginginig na rin. Sa gitna ng kanilang takot, nagsimulang magbago ang hangin sa paligid. Unti-unting nagkaroon ng mga boses, mga pabulong na salita na hindi nila maintindihan. Tulong. Labas pa dito. Bulong ng mga anino mula sa salamin. Bigla nilang naramdaman ang paggalaw ng mesa. Sa ibabaw nito, umusbong ang mga letra na tila isinulat ng hindi nakikitang kamay. Alamin ang katotohanan o manatili kayong nakabilango. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Mia habang humihingal. Ang mesa ay naglabas ng isang lumang papel na puno ng mga simbolo at kakaibang wika. Nasa papel ang susi sa kanilang kaligtasan, ngunit hindi nila alam kung paano ito babasahin. Samantala, ang mga salamin sa paligid ay nagsimulang gumalaw. Ang mga anino sa loob nito ay nagiging mas malinaw, na para bang handa ng lumabas sa kanilang kinalalagyan. Ang bawat isa ay napagtanto na kailangan nilang magtulungan upang maunawaan ang lihim ng bahay bago pa mahuli ang lahat. Bilisan natin. Hindi natin alam kung anong mangyayari kapag lumabas ang mga iyan, sabi ni Jello. Ngunit sa kanyang mukha ay bakas ng pagkabagabag. Isa-isa nilang inisa-isa ang mga simbolo, umaasang matutuklasan nila ang sagot. Habang pinipilit unawain ang mga simbolo sa papel, narinig nila ang sunod-sunod na katok mula sa isang malayong bahagi ng silid. Napalingon sila sa direksyon ng tunog. Sa dulo ng silid, isa pang pinto ang unti-unting bumukas, na tila inaanyayahan silang pumasok. Ang pintuan ay napapalibutan ng mga liwanag na parang apoy, ngunit ang liwanag ay hindi nagbibigay ng init. Sa halip, lalo pa nitong pinalamig ang silid. Ano pa bang hinihintay natin? Tanong ni Helo, ngunit kahit siya ay halatang nag-aalangan. Siya ang unang lumapit sa pintuan. Kasunod ang iba. Sa loob, tumambad ang isang mas maliit na silid na halos wala ng laman, maliban sa isang malaking salamin na may basag sa gitna. Sa likod ng salamin, may refleksyon ng isang matandang babae na nakaputi. Ngunit sa halip na gumalaw kasabay ng barkada, ang babae ay tumingin lamang sa kanila, diretsyo sa mga mata nila. Sino ka? Ano ang kailangan mo? Tanong ni Mia, nanginginig ang boses. Ngunit sa halip na sumagot, ang babae sa salamin ay itinaas ang kamay at itinuro ang papel na hawak nila. Ang basag na bahagi ng salamin ay naglabas ng isang malamig na hangin na tila tumatago sa kanilang mga balat. Bigla na lang narinig ang boses ng babae, malakas at malinaw. Huwag kayong sumuko,
Ang sagot ay nasa nakaraan. Anong ibig sabihin niya? Tanong ni Dina habang niyayakap ang sarili dahil sa lamig. Bumalik sila sa mesa at muling tiningnan ang papel. Napansin nila ang mga simbolo ay parang bumubuo ng kwento. Isang kwento tungkol sa isang pamilyang naninirahan sa bahay na ito maraming taon na ang nakararaan. Ang kwento ay nagtatapos sa isang misteryosong pagkawala ng buong pamilya na sinasabing isinumpa ng isang matandang babae. Parang siya yung nasa salamin, sabi ni Mia habang itinuturo ang refleksyon ng babae. Bumalik ang kanilang atensyon sa salamin, ngunit sa pagkakataong ito wala na ang babae. Ang salamin ay nagpakita ng bagong imahe, isang eksena kung saan isang pamilyang magkasamang nakaupo sa mesa. Masaya, ngunit tila nagtatago ng malaking sikreto. Sa sulok ng eksena, nandoon ang matandang babae, nakamasid at may hawak na isang itim na libro. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na sigaw, nagmumula sa labas ng silid. Ang mga anino sa labas ay tila nagkakagulo, na para bang may umaawat sa kanilang pagpasok. Pasahin mo na, ano pang hinihintay mo? Sigaw ni Jello kay Mia. Nanginginig, binuksan niya ang libro at ang mga pahina ay nagsimulang gumalaw ng mag-isa. Sa bawat pahina, lumalabas ang mga larawang nagpapakita ng kwento ng pamilya sa salamin. Ang pamilyang ito, ginamit nila ang bahay na ito para sa ritual, sabi ni Mia habang mabilis na binabasa ang teksto. Ginamit nila ang matandang babae para tumawag ng kapangyarihan, pero nang makuha nila ang gusto nila, sinumpa sila ng babae at ng bahay na ito. Paano tayo makakaalis dito? Tanong ni Dina, halos maiyak na sa takot. Sa huling pahina ng libro, may nakasulat. Alisin ang sumpa sa pamamagitan ng pagtubos sa kasalanan ng nakaraan. Paano natin yun gagawin? Tanong ni Rafi. Ngunit bago pa sila makapagsalita, muling bumukas ang libro at isang liwanag ang bumalot sa buong silid. Sa loob ng liwanag, narinig nila ang boses ng matandang babae mula sa salamin. Kung nais niyong makalabas, kailangan ninyong piliin. Isa sa inyo ang mag-aalay ng sarili upang maalis ang sumpa o mananatili kayong lahat dito magpakailanman. Biglang tumahimik ang lahat. Nanginginig si Dina, hawak-hawak ang sarili niyang mga braso. Si Jello ay tahimik ngunit halatang hindi papayag na magsakripisyo. Si Mia at Rafi ay nagkatinginan, parehong nagtataka kung sino ang magiging sapat na matapang para sa hamon. Sino ang mag-aalay? Tanong ng boses. Paulit-ulit hanggang sa unti-unting lumalakas ang ingay ng mga anino sa labas ng silid. Sino sa atin ang magtatapos ng sumpang ito? Bulong ni Mia, ang boses ay puno ng pangamba at pananabik. Wala silang ibang pagpipilian. Ang mga salamin sa paligid ay nagsimulang mabasag isa-isa habang ang boses mula sa kawalan ay lumalakas. Sa bawat salamin na nabasag, isang imahe ng nakaraan ang tumambad, mga tao na tila naging biktima ng bahay. Ang bawat eksena ay nagpapakita ng pagkakulong, pagmamakaawa at kawalang pag-asa. Hindi tayo makakalabas kung hindi natin malulutas ito. Sigaw ni Mia habang pilit na binabasa ang mga simbolo sa papel. Ano ang ibig sabihin ng mga ito? Tanong ni Dina, halos maglupasay na sa sahig. Biglang, ang mesa ay muling gumalaw at ang mga letra ay bumuo ng isa pang mensahe. Sino ang tunay na dahilan ng sumpa? Dahilan ng sumpa? Paano natin malalaman yan? Tanong ni Jello habang humahakbang palayo sa gumuguhong silid. Napansin ni Mia ang mga larawan sa pader, mga imahe ng isang pamilyang nakangiti sa simula. Ngunit unti-unting naging masama ang kanilang mga anyo. Sa huli, ang imahe ng isang bata na umiiyak sa gitna ng mga apoy ang naging sentro ng lahat. Ang bata, siya ang dahilan, sabi ni Mia, napagtanto ang koneksyon sa pagitan ng lahat ng nakaraang pangyayari. Paano mo nasabi? Tanong ni Rafi, halatang natataranta na. Lahat ng boses, lahat ng alingawngaw, ang bata ang sentro. Siguro hindi siya narinig o binigyang pansin noong buhay pa siya, sagot ni Mia. Habang sinasabi niya ito, ang mga anino sa salamin ay tila lumapit sa kanila, mistulang nag-aabang. Kung tama ka, ano ang kailangan nating gawin? Tanong ni Dina, nagmamadaling hanapin ang susi sa kanilang kaligtasan.
Sa oras na iyon, narinig nila ang malakas na pag-iyak ng isang bata mula sa itaas. Ang hagdan na nawala kanina ay muling lumitaw. Wala nang ibang pagpipilian, kaya't sabay-sabay silang umakyat. Sa itaas, natagpuan nila ang isang lumang kwarto. Sa gitna nito ay isang maliit na kahon. Nakaukit ang mga salitang, "Pakawalan mo ako." Sa tabi ng kahon ay isang larawang kupas ng bata mula sa mga imahe sa pader. "Buksan natin," sabi ni Kelo, kahit na nanginginig ang kanyang mga kamay. Nang buksan niya ito, isang malakas na alingaw-ngaw ng sigaw ng pamumuno sa kwarto. Ngunit, kasabay nito, ang mga boses ay naglaho at ang bahay ay biglang tumahimik. Sa loob ng kahon ay natagpuan nila ang isang maliit na manika na tila pagmamay-ari ng bata. Napagtanto nila na ang manika ay simbolo ng galit at kawalan ng katarungan na bumalot sa bahay. "Kailangan nating ibalik ito kung saan siya nabibilang," sabi ni Mia. Lumabas sila ng bahay, bitbit ang manika. Sa isang malapit na simbahan, ipinalibing nila ang laruan at nanalangin para sa kaluluwa ng bata. Nang bumalik sila sa lugar kung saan nakatayo ang bahay, wala na ito, parang nawala sa ere. Kasama ang lahat ng alingawngaw. Pagkalipas ng ilang linggo, nagbalik ang barkada sa kanilang pangkaraniwang buhay. Ngunit sa tuwing may dadaan sa dating kanto kung saan naroon ang bahay, isang malamig na simoy ng hangin ang dadaan. At minsan, sa pinakatahimik na oras ng gabi, maririnig pa rin ang mahinang tinig ng isang bata na humihiling ng kapayapaan.